Sinasabi ba sa'yo ng friends mo na ang pangit ng kilay mo? Kawawa ka naman, girl. Hindi tayo papayag na ginaganyan-ganyan tayo. Kaya tuturuan ko kayong magkilay. Okay. So, ang una is, i-determine mo muna yung gusto mo na shape ng brows mo. Kung gusto nyo ng brow mapping tutorial, mag-comment lang kayo dyan ng brow mapping. Ang gagamitin ko na product is itong brow powder ni Nongchat na talaga namang laging gamit na gamit namin dito sa makeup school. Pero, ayan, gagamitin ko yung darker na shade para mas makita nyo. Una sa lahat, iwasan nyo na gawing sobrang lapad ng kilay ninyo. Ang pangit ng lighting ko, wala kasi ako sa bahay. At saka ang kapal ng makeup ko kasi kakatapos kong mag-makeup class. Okay, ang daming sinasabi. So, para hindi nyo makapalan, pag in-outline nyo yung kilay nyo, dapat nandito siya sa may buhok. Huwag nyo siyang lalampasan masyado. So, huwag yung masyadong mababa, malayo dun sa hairs. And then, dito ako nag-start pa ganon kasi yung matitira sa brush ko, yun yung ilalagay ko dito sa my head area. There. Siyempre, preference pa rin siya. Kung talagang manipis yung brows ninyo in terms of lapad, edi pwede nyo siyang kapalan. Pero kung ganito yung brows nyo na may mga onting lampas-lampas, huwag nyo siyang ilalampas doon. Doon lang kayo sa my hairs. Pati dito sa taas, para hindi masyadong malapad, dito lang tayo sa area na to. Ayan, hanggang ma-reach nyo yung arch. Tapos itong area na to, you can leave that open. Although, you can blend it a little bit din kung gusto ninyo. Ayan, para hindi siya masyadong grabe namang parang natapos na lang na ganon. After nyan, para hindi maging pointed yung arch, dito kayo mag-start. I-rest nyo yung brush ninyo ng ganyan. Tapos slowly nyong i-curve papunta dun sa tail. Ganyan. And then, i-connect nyo ngayon yung dito sa may brow bone papunta sa tail. Ganyan. Okay. Tapos kailangan yung tail natin is pointed. Especially for glam looks, you can actually elongate your tail a little bit more. Especially kung kunyari halimbawa, paulit-ulit, maglalashes kayo, winged eyeliner, or yung style ng eyeshadow na mapapalaki yung eyes ninyo, just to balance out your brows, you can elongate it further. Ngayon, you go ahead and fill it in and do hair-like strokes, or basta sundan nyo yung strokes ng brows ninyo, and then you're just going to add more towards the end. Ginawa ko talaga siyang dark dito sa dulo, and then you'll add, as you go towards the center, you can lighten na yung strokes ninyo. Pero dito, meron akong kalbo na area dito, so usually nagdadagdag talaga ako dito. Tapos dito ako medyo mabuhok, so parang ginigrease ko lang yung brush ko. Ganyan lang. And then, dito sa inner corner, pwede na lang kayong mag-hair-like strokes. Pwede rin kayong gumamit ng brow pen dito. As long as the same yung kulay dun sa inyong brow powder. There. After nun, kumuha kayo ng flat brush tsaka concealer kung gusto nyo siyang i-define further or kung may mga lampas. And then, linisan nyo lang siya. Ayan. So, I'm just cleaning it up. Kung feeling nyo masyado nyo pa rin siyang nasobrahan, just go ahead and clean it up. And then, every time na naglalagay kayo ng concealer, i-pull down nyo siya. Para mag-blend siya with your skin. Para hindi masyadong halata. Tapos, continue. Ako lagi ko tong ginagawa. Kasi kung nakikita nyo, ang dami kong excess hair. Dahil sobrang tamad talaga akong mag-groom ng brows. Tapos, pwede nyo ring linisan yung taas. Ipaganyan nyo lang yung inyong brush. Tapos, be careful lang. Lalo na kung masyadong pointed itong arch ninyo, pwede nyo siyang linisan para mag-curve siya further, tapos papunta sa tail. Ayan. And that's it.